Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Morning! Good morning! Tayo po ay magpapasimula ng ating gawain. Hinanayahan ko pong lahat na tumayo. Let's pray, Lord. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat sa Lord God. Nandito po sa inyong bahay sambahan, Lord. And I pray na yung mga wala po dito, Lord God, kayo po ang mag-guide at mag-protect po sa kanila, Lord God, sa kanilang pagpunta po dito, Lord. At patuloy niyo nga pong buksan ang aming puso at i-cleanse po ang aming mga puso, Lord God, na nawa sa mapakinggan po namin yung araw na ito, Lord God. May apply po namin ito sa aming paaralan ng buhay, Lord God. Patuloy po na kayo po ang pumagitna at mamuna sa buhay ng bawat isa, Lord God. At ikaw po ang nawa aming maitaas sa araw na ito at sa araw-araw, Lord God. In the mighty name we pray. Amen! Let's sing to Jesus so that one day we can be with Him. You're more than enough for me, Jesus. Kaya naman po ngayong umaga, let's turn it up! You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. Prophetic, I can feel it in the air. We lift our praises
it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Thank you, Jesus. We turn up the sound of praise, Lord God. We'll lift you up and we shout your name today because you have been with us through it all, Panginoon. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
You'll never let me go through it all. Thank you for never letting go of us, Jesus, through all the seasons of our life, Lord God. Your faithfulness is never ending. So we sing to you, Lord, with all that we are, Lord God. Thank you. To your hands I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I worship you, Jesus. I will worship you. I will worship. I will worship you. Yes, Lord God, I worship you. I will worship
awit sa iyo. Maraming salamat po sa buhay, sa kalakasan, sa pag-asa, sa pag-ibig, at sa paggabay sa aming lahat. Salamat po sa lahat ng mga talento, Lord God. Salamat po sa boses na patuloy niyong ipinapahiram sa amin upang patuloy kaming makaawit, makapagpuri, at makapaghandog, Panginoon, ng aming mga pagsamba sa iyo. Lord, you are amazing and you are the God, Lord God of impossible. Salamat po sa kabutihan niyo sa aming mga buhay. Ikaw, Lord God, ang nag-iisang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa lahat ng panahon, Lord God, through all the seasons of our life, sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng kaligayahan, sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng kalungkutan, ikaw ang nag-iisang Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbago. Nagbago ng lahat sa paligid namin, Panginoon. Nagbago na rin po kami. Pero ikaw, hindi ka nagbago kailanman. Hindi niyo po kami pinabayaan. Hindi niyo po kami iniwan. Ikaw ay ang aming tunay na kaibigan, ang tunay naming sandigan, ang Diyos ng buhay, ang Diyos, Panginoon, na buhay, ang Diyos na dakila, na banal. Napakamawaan mo, Diyos, sa aming lahat. Maraming salamat po. Itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na mayroon kami. Itinataas namin sa iyo ang laman ng aming mga puso't isipan, ang taos-pusong pasasalamat, Panginoon, at ang paghingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali namin sa iyo at sa aming mga kapwa. Allow us, Lord God, to follow your commandments, to love you with everything that we have, and to love our neighbors as much as we love ourselves, Lord God. So that we may become your disciples, Lord, that we can experience heaven with you. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis at nag-iisa mong pangalan, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning! At good morning sa ating nag-iisang Diyos na dahilan ng ating buhay at dahilan ng ating pagkanta. Ayan. Naalala ko, may mga nagsasabi sa akin na kapag daw sila ay nasa simbahan at sila ay nakanta, pakiramdam daw nila sobrang ganda ng boses nila. Kasi iba ang pag-awit sa Panginoon. Kasi ang Diyos hindi namimili ng boses. Lahat ng boses natin maganda sa Lord, di ba? Kahit na ikaw pa ang pinakamagaling na mang-aawit, o kahit ikaw ay yung mga bata, or kung ano mang edad, or kung ano mang kalagayan sa buhay, basta umawit ka sa Panginoon, ikaw may pinakamagandang boses sa lahat. Di ba po? Ako, yan ang aking isa sa mga isa yan siguro sa mga bagay na very grateful ako sa buhay ko. Na ako ay binigyan ni Lord ng pagkakataong mabuhay sa mundong to para kumanta para sa Kanya. Kasi yan lang ang kaya ko yatang ibalik sa Lord. Sa dami ng kasalanang meron ako sa araw-araw at sa buong buhay ko. Ayan. Dadako po tayo sa ating testimony ngayong umaga. Inaanyayahan ko po kayo na itaas ang pangalan ng Panginoon sa kabutihan niya sa inyong mga buhay. Sige. Ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung nakaraang linggo, habang nakatayo po ako sa harapan niyo, medyo nangangapal yung mukha ko, tapos yung kalahati nung mukha ko, tapos hindi ko halos mabasa yung mga notes ko sa tablet. Salamat sa Panginoon kasi sumama yung pakiramdam ko during nung panahon na yun. The following day, mga lunchtime, matutulog na kami ni Dean, magpapahinga kami. Paghiga ko, parang nalulunod na ako, hindi na ako makahinga. Tumakbo na agad ako sa UDMC, sa ER. Salamat sa Panginoon kasi naagapan na
binigyan akong steroids para lumuwag yung paghinga ko. Ang side effect naman, yes, namaga ako. Nagkaroon ako ng edema sa lower part ng body ko, tsaka sa midsection. Tapos, nahirapan pa rin akong huminga, pero salamat sa Panginoon kasi patuloy niya ako hindi pinapabayaan dahil after nun, kailangan kong yung mga responsibilities na kailangan kong ihatid si Ging sa airport kasi kailangan niya magpunta ng Cebu, samahan si Mama sa kanyang pagpunta at pagbalik sa lung center. So napakabuti ng Panginoon kasi bababa lang ako ng hagdan, nihingal na ako parang himatay na ako sa Pero all throughout dun sinasamahan ako ng Panginoon. So napakabuti niya talaga. Salamat sa pagmamahal at sa mercy ng Panginoon. Amen. Praise Jesus. Lala, kayo. Pinupulit pinasasalamat ako, Panginoon. Nakalabas ko rin ang asawa ko. Amen. Salamat kasi January, February, March, nasa hospital kami malaki ang anong bill. Pero, pinayagan kami umuwi. Ang kulang ko pa sa hospital is 770 taas. Pero, maghuli ng Panginoon, walang pinapayagan nila. Pero ang reason ko, huwag niya kami palabasin pag nagka-pneumonia ulit ang asawa ko. Kasi sa dami ng pumapasok na mga bagong pneumonia patient. Eh, nagpupunti tapos na ang asawa ko sa pneumonia, madami kami na naman. Lalong dadami ang bill ko, lalong siya mga kabayan. At saka ako, matanda na ako sa buhay niya, ayaw niya maamang kaya ng pantay. Kasi bawal ang tingnan ng pantay. Pero walang ibang magpamatay sa asawa ko, ang kaya sulat ako ng professor na ng waiver na kailangan ko magpapay. Sabi ko, ganyan ako sumasalan na ako ng mga program. Please, payagan na ako. Pumayag kami. Basta payagan na ako. April 4 ang aking grace period doon. Pero maraming salamat kasi pinauwi ko na si Jay kasi mag-apon na rin yung pamatay para ihatid kami. Kaya namamaga pa siya. Hindi na kayo mag-ama. Habang inaayos ko ng Friday na umaga, alas 8 hanggang gabi. Kaya sa last center, lalahaba. Pupunta ka sa record section ng haba. Magpapasirap ka, ang haba na naman ng mga... Kasi ang malaki doon eh, para malaki ko yung medyo ang mga ali-ali nila. Magpapasirap ka, pupunta pila ka sa kanila, pila ka sa kanila, ang haba. Pero napagkatubay ako bago mag-alasing doon, nagkakilan sa ko. At sabi ko, wait natin, sobrang buhay ng Panginoon, walang pinapayagan ng ganun malaking pabayarin na pinapaya ng pera kong payagan, yun ang pinayagan ko, yung mga doktor, alam, ginawa, bigyan ako ng discount. Pero salamat sa Panginoon, nakauwi kami. Nung alas 10 ng gabi, na-antibar kami pinapauwi, sabi ko, pag hindi pa kami pinauwi ngayon, magbabayad na naman ako, charge na naman ako na lang tutulak ko nung kama ng asawa ko, kuha niya ako ng Grab. Talagang pinigil ko nung ano-ano, kung pasakay ng Grab, kung nandiyan na, kami sa lobby. Ay, hindi, regard ko dito, sabi niya ng Grab. Sabi ko, babayaran na kami mandaan, sakay mo lang kami. Eh, ayaw na niya kami maupo, kasi may sulit sa malaki sa dalawa, ganito malaki. Pero sabi ko, umupo ka na, naupo rin siya. Tapos kada, tayo din yun eh. Ang center at ito ang tayo. Kada lugar ng dito sa kaya, kung umaaray siya, gusto siya sa alala. Salamat sa Diyos, wala naman kami. Wala pagbubuhasan mo. Alas ako sinasabi ko kay Mali. Tawag ka mga bicycle driver. Tawag siya, tatlong bicycle driver. Hindi na kami natin. Salamat sa Panginoon na patuloy na nagbibigay sa amin ng wisdom, ng kalakasan, at ng pagkakataon na ang mahusap ng Panginoon sa mga authority doon para kami payagan. Salamat sa Panginoon kasi nahirapan na rin ako. Malaki na ang bilis. Ang hirap talaga dahil ang mahal. Maya ko nabibigyan ko pero ang Panginoon talaga ang nagbibigay ng pagkakataon at ng wisdom para patuloy na magkamit ka niya kahit sa mga nurses sinishare ko ang Panginoon kahit sa mga sama ko doon kahit sa mga sekretary ng mga doktor
ng Diyos. Salamat. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Ako ay hindi ko mapigilang hindi maging emotional pag naiisip ko yung grabe yung grace ni Lord sa buhay namin na ang father-in-law ko may sakit, ang mother-in-law ko pagod na din, ang asawa ko may sakit, tapos ilang 2 linggo rin akong laging wala dito, nag-aalala ako sa kanila. Pero ang buti-buti ng Diyos kasi despite everything, may pagmamahal kami sa isa't isa. United kami, nakakaintindihan kami, we support each other because we know God is in our lives. So, napakabuti ni Lord na overwhelmed lang po ako sa kabutihan ng Lord sa buhay namin. Meron pa po ba na nais pumuntas ng pangalan ni Lord ngayong umaga? Pinasasalamatan ko ang Diyos kasi mahigit ng 6 na buwan. 7 months na kami struggle sa aming kalagayan, pero ang kagalakan, ang pag-asa namin ay hindi lumulupas at ang kagalakan ay patuloy na naranasan dahil sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan, sige po, tayo po dadako sa ating tithes and offering. Awitin po natin ang gifted. Because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, mga baging Ama, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Sa binigay mong pagkakataon na kami makaawit ng papuri, makasamba sa iyo sa oras na ito at makapagdala ng handog. Narito po ang aming mga handog. Tulungan mo magamit ito sa ikalalago ng gawain sa lugar na ito at sa iba pang lugar, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng mas magandang lugar sa nalalapit na panahon. Tulungan mo kami na makadala ng mga kaluluwa, Panginoon, at gawin mo kaming tapat sa lahat ng mga bagay na pahiram mo sa amin. Tulungan mo pagyamanin namin ito at tulungan mo kaming maging
mabuting katiwala sa lahat ng pahiram mo sa amin. Patuloy mo kaming bigyan ng kagalakan, ng pag-ibig, ng kapakumbabaan, at ng patuloy na makapaglingkod kami, Panginoon, sa iyo. At patuloy ka namin bigyan ng lahat ng aming mga kalakasan, ng aming kayamanan, ng lahat-lahat sa amin, lalo higit ang oras, Panginoon, upang kami maging kaluluwa sa inyo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pastor. Hello, purihin po ang Panginoon. At tutuloy po natin yung ating serye ng pag-aaral tungkol po sa proseso ng pagiging disipulo ni Kristo o pagdidisipulo ni Kristo, ng isang disipulo ni Kristo. Tayo po'y tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Romans 8:29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Manalangin po tayo. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami ay makapakinig ng iyong salita. Iniling po namin ang iyong Holy Spirit ang aming maging tagapagturo at ikaw lamang po ang maluwalhati sa magitan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Paupo na po tayo. Palakpakan po natin ating buhay ng Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ayon po sa Romans 8:29, nakita po natin dito yung layunin ng ating Diyos para po sa kanyang mga anak o mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung nakilala na niya ng una pa. Ay alam na po ng ating Diyos, dahil po sa kanyang pagiging Diyos, sa kanya pong kaalaman, ay nakikita niya na po yung mga tao kung sino po yung mananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Yan po yung kanya pong kaalaman bilang Diyos. At yung mga nakilala niya na nung una pa ay bago pa po tayo panganak, bago pa po ligayin ng mundo, alam na po ng Diyos yun, nakita na po ng Diyos yun, ay itinalaga naman niya, sino po yung itinalaga niya? Yung mga tumanggap po at nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So alam naman po natin, na-reveal po sa atin na ang Diyos po ay meron po lamang isang buktong na anak. Amen po yan. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. At yan po ay sa katauhan ng nagkatawang tao na anak ng Diyos na ating Panginoong Hesukristo. So ang nais ng Diyos ay, ng Ama, ay hindi lang po tayo maligtas sa kasalanan at mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at kamatayan at makaligtas po doon sa kamatayan sa impyerno dahil po sa kasalanan ng unang magulang natin. Naintindihan po ba mga kapatid na ang kasalanan po ay nagsimula sa sangkatauhan dahil po sa kasalanan ng ating unang magulang. Sino po ba yung unang ating magulang? Yan po ay si Adan at si Eva. Naintindihan po mga kapatid, yan po ay very very basic. Kaya nga po kahit hindi pa po tayo pinapanganak, ay ang destinasyon po natin ay impyerno dahil po yan sa ating unang mga magulang. At ang ating pag-asa lamang po
ay ang Diyos ay ipadala niya yung kanyang bugtong na anak para tayo po ay maligtas. Subalit, hindi lang po yun ang layunin niya na tayo po ay maligtas. Kung hindi, tayo po ay maging katulad sa larawan ng kanyang anak o rin ng ating Panginoon. Yung po maging katulad po, literally, ng kanyang bugtong na anak. Na masasabi po natin na si Kristo ang ating panganay, siya po yung pinakakuya, tayo po yung mga kapatid niya, ibig sabihin, magkakamukha po tayo. Amen po ba? Opo. No? Kaya pagka hindi nyo po kamukha yung inyong kapatid, ay magduda na po kayo. Biro lang po yun. Ano? So, normally po yung mga magkakapatid po ay magkakamukha. So, dapat po ay kamukha natin ang panganay. Sino po yun? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. At sabi po sa 1 Thessalonians 5:23, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos, ng kapayapaan at ang inyong, ano po ang tao? Tayo po ay binubuo ng ang inyong espiritu. Kayo po ay espiritu. Pero meron po kayong kaluluwa at nakalagay po, may lalagyan po, no? Nakalagay po sa isang katawan. At itong buong pagkatao po natin ay sabi po ng 1 Thessalonians 5:23, ay pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. Ang inyong buong katawan, ang inyong espiritu, kaluluwa at katawan, ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So yung proseso po ng pagiging alagad ni Kristo ay isa lamang po yung proseso ng pagiging kalarawan ng anak ng Diyos sa ating espiritu, kaluluwa, katawan. Hindi ko po alam kung nandito po kayo nung ipinangaral ko po yung tatlong proseso para po tayo maging kalarawan ng anak ng Diyos. Tatlong proseso. Ito po ay tumutukoy sa ating espiritu, kaluluwa, katawan. So yung unang proseso po, hindi ko pa kasi nailagay dito, ay yung proseso po ng pagiging anak ng Diyos. Sa unang proseso po ay kailangan tayo ay maging anak ng Diyos sa pagitan ng bagong kapanganakan. So ito po yung proseso ng pagiging born again. So dito po tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Ito po ay hindi mahirap dahil ginawa na po ni Kristo yung mga requirements. Ano na lang po natitirang requirements? Ay sabi ng Biblia, tayo po yung manampalataya. Siyempre, bago ka ano yung pananampalatayanan mo, na si Kristo ang anak ng Diyos na tagapagligtas, na siyang tumubos sa iyong mga kasalanan. At dahil dito, ay magtutulak ito sa iyo ng tinatawag na repentance o pagbabago ng iyong kaisipan tungkol sa kasalanan. O kasalanan pala ay masama, hindi pala ito nakakalugod sa Diyos, dapat ko itong isuko sa Panginoon. At dapat akong magpaligtas kay Kristo sapagkat ang kasalanan ito ang nagpapahamak sa akin. Na minanaw natin sa ating mga magulang, sa ating mga magulang hanggang sa ay minana po ito sa ating unang mga magulang. Si Adan at si Eva. Kaya nga po mga kapatid, ito po yung unang proseso ng pagiging anak ng Diyos. Madali lang po ito. Nangyari na po ito, na born again na po tayo. Ang pangalawang proseso po, ito po yung mahirap. Ito po yung proseso ng pagbabago ng ating kaluluwa na maging kalarawan ni Kristo. Ito po yung proseso ng pagiging disipulo o ni Kristo. So yung disipulo ni Kristo, sinasanay po tayo maging kalarawan ni Kristo saan po? Sa ating kaluluwa. So, ang pagiging alagad ni Kristo ay layuning maging katulad tayo ni Kristo sa ating kaluluwa sa pamumuhay sa sanlibutan ito sa magitan ng pag-aaral kay Kristo. So, tandaan nyo po, ang ating espiritu, ito po yung kamalayan natin tungkol sa espiritual na mundo. Hindi po tayo pwedeng makakonect sa Diyos kung hindi po tayo nilalang na espiritu. So, kaya nga po sa spirit world, kasama po yung ating espiritu sa spirit world. Kaya lang, espiritu po natin ay nasa ating katawan na meron pong kaluluwa. Ano po ang kaluluwa? Para magkaroon na po tayo ng idea,
ay kung may pagkakataon po, pag-aaralan po natin. So, para lang po magkaroon tayo ng idea. So, si Adan po, nung hiningan po ng Diyos ng Espiritu, nagkaroon po ng Espiritu si Adan, ay naging buhay na kaluluwa. So, ang kaluluwa po, siya po ang koneksyon ng Espiritu sa physical na mundo. Ang tawag doon, yung nagko-connect. Parang tulay sa espiritu na mundo at sa pisikal na mundo. At para po makagalaw ang kaluluwa sa pisikal na mundo, ay kailangan po niya ng katawan. Kaya po ang kaluluwa at katawan ay magkasama po yan. Kaya po nung nabuhay si Adan, yung kanyang katawang lupa ay nabuhay, gumalaw, ay naging buhay na kaluluwa. So, yung pagiging tao po natin, nandyan po yan sa ating kaluluwa at katawan. At yung ating pagiging espiritual na nilalang ay nandyan po yan sa ating espiritu. So ano po ang kumukonekta sa atin sa espiritual na mundo? Ito po yung ating espiritu. Kaya alam natin ng Diyos, may konsyensya tayo, alam natin tamang mali, yun po yung espiritu natin dahil galing po sa Diyos yan. Kaya yung konsyensya, di ba? Alam po natin yan. Ngayon, para makakonect po yung ating espiritu sa physical na mundo, na niloob po ng Diyos, tayo po ang mamahala. Si Adan po mamamahala sa physical na mundo. Representative po ng Diyos si Adan sa mundo ng physical na mundo. Nilikha po yan ng Diyos para po yan pamahalaanan ni Adan. At para makagalaw po sa diyan, kailangan po dyan ng kaluluwa at katawan na magpapagalaw po sa physical na mundo. So, ang problema po natin, yung kaluluwa ay hindi po nakakasunod o hindi po nakikita yung larawan ni Kristo. Ano po ang nakikita sa ating kaluluwa? Yung po yung luma nating pagkatao. Ano po yung nakikita sa ating kaluluwa at katawan? Yung po yung pamamaraan ng mundo. Ito po yung kamunduhan. Ito po yung sumasabay sa anumang bago ng sanlibutan. Ang tinatawag po ay worldliness. Yan po yung pita ng laman. Yan po ang ating kaluluwa. Yan po siya nakakunik. Kaya nung na-born again po tayo, nagkaroon tayo ng bagong espiritu, ang problema natin, wala na pong problema sa ating espiritu, no? Tayo po ay binigyan ng bagong espiritu, pinanganak muli. Kaso ang pinanganak muli ay yung ating espiritu. Yung kaluluwa, hindi. So, ano pong gagawin ng kaluluwa? Kailangan sumabay po ito sa kanyang bagong espiritu. Ngayon, paano po sasabay ang kaluluwa at yung katawan? Yung katawan naman po, yung utusan ng kaluluwa, kailangan gagalaw po, susunod po. Sa kaluluwa, ay kailangan po idisipulo. Ayan po yan. Sa pamamagitan po ng pag-aaral kay Kristo. So, yung proseso po ng pagiging disipulo ni Kristo, ito po yung pag-aaral kay Kristo para sanayin po yung ating kaluluwa na siyang kumokontrol sa ating katawan na sumunod po sa ating bagong espiritu. Ano po yung ating bagong espiritu? Bilang kalarawan ni Kristo, bilang anak ng Diyos. Ngayon, ang tanong mga kapatid, posible ba sa mga nanampalataya na maging kalarawan tayo ni Kristo sa ating kaluluwa? Posible ba ito dito sa lupa? Hindi ko sinasabing ako'y kumpleto ng kalarawan. Ako'y nag-aaral pa rin po na maging kalarawan ni Kristo sa aking kaluluwa. Yan ang tawag po dyan ay pagdidisipulo. Nag-aaral po kayo kay Kristo. Hindi po para maligtas, ha? Ligtas na po yung ating, ang kaligtasan po natin yung ating spirit. Kasi yung kaluluwa at katawan, susunod po yan kung ano yung kalagayan ng ating espiritu. Tandaan nyo po, ang espiritu, yung po yung espiritual na kalagayan natin, tungo sa kabilang buhay. Dahil yung kabilang buhay, mundo po yan ng mga espiritu. So, yung espiritu po natin, kung ano po yung kalagayan, doon po susunod yung kaluluwa at katawan. So, ibig sabihin po, kung ang espiritu mo po ay hindi ligtas, patay, dahil sa kasalanan, hindi pa po naboborn again ang iyong spirit, ay hindi pa po yan nagiging anak ng Diyos, punta po yan sa walang hanggang parusa. Ano po yung walang hanggang parusa? Ito po yung dagat-dagatang apoy. O tinatawag po ng impyerno.
o dagat-dagatan apoy. At kung doon po ang ating spirit po ay hindi ligtas, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, yung kaluluwa at katawan, susunod po siya kung saan po pupunta yung ating espiritu. Naintindihan po ba ninyo? Kaya po yung ating espiritu, kung tayo na born again na, susunod po yung ating kaluluwa at katawan doon po sa katayuan ng ating espiritu. At kung ating espiritu po ay born again na, yun po yung unang proseso, ay kalarawan na po ni Kristo yung ating espiritu. Ang problema, hindi pa po kalarawan yung kaluluwa at katawan. So yung kaluluwa, kailangan po yan dumaan sa proseso ng pagdidisipulo. Ngayon, yung katawan naman po, yun po yung pangatlong proseso. Paano po magiging kalarawan? Ngayon, dito sa lupang ibabaw, nakadepende po yan sa kaluluwa. So kung yung kaluluwa po natin nagiging kalarawan ni Kristo, susunod po yung katawan. Mamumuhay po yan ng tama. Andyan po yung magkakaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng katawan. Andyan na po yung, siyempre, unang-una po yan ay mamumuhay ng banal. Mamumuhay po yan ayon sa espiritu. Hindi na po yan susunod sa layaw ng laman, sa pisikal ng laman. Hindi na po yan susunod yung katawan. Doon po yan makikita. Ayon po sa pagdidisipulo ng ating kaluluwa. Pero meron po yan, darating po yung pinakapinale na ang ating katawan ay maging kalarawan ni Kristo sa magitan po yan ng resurrection. So sa pagkabuhay muli, bibigyan po tayo ng bagong katawan, kalarawan ni Kristo, na yung katawan na ito ay wala na pong pagkatanda, wala na po itong kamatayan, wala na po itong kapintasan. Amen po ba? Lahat po tayo magkakaroon yan pagbabalik ni Kristo. Hinihintay po natin yung pagbabalik ni Kristo. Ayan. So, wala na rin po problema kasi mangyayari naman po yung resurrection. Amen po ba? Kasama po tayo. Ngayon, ang pinakamahirap po dyan ay yung kaluluwa natin. Nakikita po ba yung kaluluwa natin na kalarawan ni Kristo? So, yan po yung magiging problema. Ang tanong, mga kapatid, posible ba na ako, kayo, lahat tayo rito ay maging kalarawan ni Kristo? Ibig sabihin, maging kalarawan, maging katulad ni Kristo. Sa lahat ng bagay po yan, no? Sa pagsasalita, sa pag-uugali, sa pamumuhay dito sa mundo ng bago na ito. Possible po ba? Basahin po natin. Luke 6:40. Ang alagad ay hindi nakahigit sa kanyang guro. Subalit, ang sino man ganap na sinanay ay nagiging tulad ng kanyang guro. Pwede po pala maging katulad natin si Kristo. Kaya lang may kondisyon. Kailangan nating sanayin. Kailangan tayong sanayin. Kailangan tayong mag-aral. Kailangan tayong matuto kay Kristo. So, kailangan yung guro natin si Kristo, turuan tayo. At kailangan naman tayong magpaturo kay Kristo. Naintindihan po ba, mga kapatid? Ayan. So, kailangan natin maging estudyante ni Kristo. Tingnan natin yung sinabi ng mga alagad. 1 John 4:17. Dito ay naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa kabilang buhay. Hindi po, no? Ano sabi po dyan? Sapagkat kung ano siya, si Kristo, kung ano si Kristo, ay gayon din naman tayo saan? Sa sanlibutan ito. So, possible po, mga kapatid, na kung ano si Kristo, ay ganun din tayo, hindi sa kabilang buhay, no? Sa kabilang buhay na lang, siguro kagaya ko si Kristo. Hindi po yun. Dito po, sa mundong ibabaw nito, sa magitan po ng ating kaluluwa. So, paano po yun? Kailangan yung ating kaluluwa, tandaan nyo, ang kaluluwa, ito po yung nagpapatakbo sa katawan. Sa mundong ibabaw na ito, kaluluwa po gumagalaw. Mga kapatid. So, kailangan po yung kaluluwa natin umayon sa ating bagong espiritu na kalarawan ni Kristo. So, ang unang-unang naging kalarawan po ni Kristo ay perfect na po yung ating spirit na born again na po yan. Ang susunod po, yung kaluluwa. Tapos, sa bandang huli, pagbabalik ni Kristo, ay yung ating katawan. Yung ating bagong katawan. Yun po yung magkakaroon tayo ng bagong katawan. Pero hindi na po natin problema yun. Ang problemahin po natin yung ngayon. Yung ating kaluluwa. Ha? So, yung bang ikaw, kapatid, kaluluwa ka, no? Nandito ka sa mundong ibabaw na to, ay masasabi mo bang kumpleto ka ng kalarawan ni Kristo?
Pag nakita ka ba ng kapitbahay mo, parang nakikita niya si Kristo sa iyo? Kulang na lang ay sambahin ka niya? Ay hindi po yata, ano? Baka hindi nga alam ng kapitbahay mo na ikaw ay alagad o ikaw ay isang mananampalataya ni Kristo. Ito po yung patotoo ni Apostol Pablo. Meron po bang naka-reach nito? Meron po. Ito po yung patotoo ni Apostol Pablo. Galatians 2:20, sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Saan? Kailan po nabubuhay si Kristo sa kanya? Sa kabilang buhay? O ngayon? At ang buhay na ikinabubuhay ko, kailan po? Ngayon sa laman. Tandaan nyo buhay pa si Apostol Pablo. Ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Possible po pala mga kapatid. Nagawa po yan ni Apostol Pablo. Pwede po ito mangyari sa lahat ng anak ng Diyos. Kaya lang, para matupad po ito, ay kailangan po nating magpatuloy, kailangan po nating magpatuloy sa paglago sa ilalim po ng 4 na elemento ng pagiging alagad ni Kristo. So, kailangan po natin yung 4 na elemento. Ano po yung 4 na elemento ng paglago ng pagiging alagad ni Kristo? Ito po yung elemento ni Kristo, elemento ng banal na espiritu, elemento ng banal na kasulatan, at elemento ng pinagkatiwala ang tagapagturo, mga alagad. So, kailangan po merong magtuturo sa atin. Sino po yung magtuturo sa atin? Siyempre, yun yung Holy Spirit. At sa magitan ng Holy Spirit, yung pinagkatiwala ang tagapagturo ng mga alagad. So, sino po yon? Ephesians 4:11-13. Basahin ko na lang po sa Tagalog. Ayan, may Tagalog po yun. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Asa po yung mga apostol? May apostol pa po ba ngayon? Namatay na po, no? Pero, yung turo nila, yung aral nila na isulat naman nila, nasa Biblia po. Kaya nagkaroon po tayo ng Biblia. Sila po ang sumulat yan. Mga apostol, sino po ba? Mga iba'y mga propeta. Asan po yung mga sinulat ng mga propeta? Nandiyan din po sa Biblia. At ang iba'y mga ebangelista, ito po ay nangangaral ng ebanghelyo. Meron pa po yan. At ang iba'y mga pastor, kaya kami po, at mga guro. So, bilang pastor, guro, na rin po yan. Ayan. So, yung iba po ay controversial, kung may apostol pa po ngayon, kung meron pa po bang propeta ngayon, sigurado tayo may mga evangelista pa nga po ngayon. Ito po yung specialization nila, nangangaral sila ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo para maligtas po yung mga. At meron po mga pastor at guro, dalawa po kami ni Pastor Jay. At sa pagtuturo po namin, ay idinidisipulo po namin kayo. Kaya mga kapatid, wag po natin palalagpasin dahil every Sunday lang po tayo nagmi-meet, nagdidisipulo. Tapos, a-absent ka pa. Di ba? Linggo na nga lang, a-absent ka pa. Hindi po yan sa Diyos. Kung meron pong sitwasyon na talagang hindi natin maiwasan, hingi po natin ang tawad sa Panginoon. At sa susunod po, ay pilitin po natin makadalo. Sapagkat sa oras pong ito, ay ito po yung panahon na tayo po ay ginagamit ng Diyos, idisipulo po kayo bilang mga inyong mga pastor at guro. Amen po ba? Yan po yan. Kasi wala naman po tayong ibang Bible study na nag-meet po tayo. Dito lang po, kaya wag po natin pabayaan yung linggo. Yan po yung pangkahalatan na tayo po ay libre. Kasi ako po, may trabaho po ako, Lunes hanggang Sabado may trabaho po ako. Bagamat ang Sabado ko po ay half day. At umuwi po ako sa Bulacan ng Sabado. Kaya Saturday and Sunday. Kaya mamaya, galing po ako ng Bulacan, uwi rin po ako ng Bulacan. Hindi ko pa naisama ang aking sawa. At yung anak ko po may online, kahit Sunday, may online, may pasok. Ay, may meeting po kasi kami ng mga pastor mamaya. Pupunta po ako ng
Laguna, yung ating samahan po na Living Word Ministry. Philippines, may meeting po yung mga pastor. Ako na lang po magre-represent para po sa ating church dito. Tapos babiyahe po ako pabalik ng Bulacan. Yan, purihin po ang Panginoon. Kaya Sunday lang po tayo. Huwag niyo pong pabayaan yung ating pagpupulong. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Ano po ang purpose? Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat na pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So ito po yung proseso, mga kapatid, ng lubos na paglago natin hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo, hanggang maging matured po tayo. Hindi ko pa nare-reach yung maturity na talagang ka-level ko na ang Panginoon sa kalarawan ko na siya sa aking kaluluwa in the fullness. Wala pa po. Kahit po ako'y senior na. Pero tumataas po yung ating level ng ating pananampalataya. So dapat po ay patuloy po tayong lumalalim sa ating pagkakilala kay Kristo. Ano po yung layunin ng ating pag-aaral? Para makilala po natin ng lubusan si Kristo, para po tayo ay lumalim sa ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. So ano po ang pinag-aaralan natin? Si Kristo, ang ating Panginoong Kristo. Wala na pong iba yung ating pinag-aaralan. So lahat ng bagay dito sa lupa, ang ating kabuuang pagkatao ay maging kalarawan po ni Kristo. So sa pag-ambing sa proseso ng paglago ng buong katauhan ni Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, ay titignan po natin yung elemento ni Kristo. So ito lang po yung, mamadaling ko na lang po yung elemento ni Kristo, no? Para mabilisan. So, una, si Kristo ay nagkatawang tao. Amen po ba? Pinanganak. So, dadalhin po natin yung proseso ng kapanganakan ni Kristo sa proseso po ng pagiging kapanganakan din natin. Pagiging born again. So, iyahambing lang po natin. Matthew 1:18, ang pagkapanganak nga kay Yesu Cristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan sila ay nagdadalang tao sa magitan ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Paano po tayo na born again? Pinanganak muli sa magitan ng Espiritu Santo. Nang tayo po'y nanampalataya kay Kristo. John 1:12, datapat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan, at na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ang Diyos mismo ang nagsilang sa atin through the Holy Spirit. Kaya nga sabi ni Kristo, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pinanganak ng laman ay laman, ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu. So ano po yung pinanganak ng Espiritu sa atin? Hindi yung laman, hindi yung kaluluwa, kundi yung ating Espiritu. So, kukumpara po natin yan sa pagkakatawang tao ni Kristo, pinanganak din si Kristo. So may elemento po ng bagong kapanganakan. Kaya lang po yung kapanganakan ni Kristo para maging tao. Tayo po naman, yung kapanganakan natin ay para maging anak ng Diyos dahil kay Kristo. Para maging kalarawan ni Kristo bilang anak ng Diyos. So, tapos na po yun. Born again na po tayo. Diba? Wala pong hindi na born again dito. So, kayo po ay anak ng Diyos. Bago na po yung ating espiritu. Pero yung kaluluwa po natin, yun ang problema natin. Hindi pa po ito nagiging kalarawan ni Kristo ng lubos-lubos. So, kailangan po dumaan sa proseso ng paglago. So, yung proseso ng paglago sa kaalaman sa ating espiritu. Ngayon, iambing po natin, si Kristo po ba nung pinanganak ay pinako agad sa krus?
Hindi po, no? Kasi, mantakin mo kung baby, papako sa krus, gano'ng kalaki yung krus, di ba? Liit din yung krus, di ba? So, hindi po siya kagad Bakit? Kasi, hindi pa po ready yung kanyang katawan. Kailangan po siyang lumago sa kaalaman sa ating espiritu. So, si Kristo, nung pinanganak, tingnan niyo po Luke 2:39-42. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan ng Panginoon, ay nagbalik sila sa Galilea, sa kanilang sariling bayan sa Nazaret. Ilang taon po yan? Approximately 5 years old po. Tandaan po ninyo, nung 2 years old ang Panginoon, umalis sila sa Jerusalem. Di ba? Umalis po sila, nagtago sila sa Egypt dahil po doon kay Herodes. At nung namatay na po si Haring Herodes, ay after 3 years, mga 5 years old po, bumalik po sila Jerusalem para po doon sa kaganapan, seremonya ng templo. Pagkatapos po noon, ayon po sa ng batas ng Israel, ay kailangan po ay ang bata po ay dadalhin po at least once a year sa templo. Bumalik na po sila sa Nazaret. Doon po lumaki ang ating Panginoon. So, at lumaki ang bata at lumakas at napuspos ng karunungan at sumakanya ang biyaya ng Diyos. So, anong bahagi po sa katauhan ni Kristo sa kanyang pagiging taong lumago? Ano po yung kanyang ang bahagi na lumago, mga kapatid? Lumago po ba yung kanyang espiritu o yung kaluluwa at katawan? Nung baby po ang ating Panginoon, ano po ang kaluluwa niya? Isip baby rin. Ano po ang katawan niya? Baby. Pero yung kanyang espiritu, buo po yun. Nagkatawan taong Panginoon, yung kanyang espiritu, hindi po naging baby. Espiritu po, anak po ng Diyos. Kaya po Diyos nagkatawang tao. So ano po yung pagiging Diyos ni Kristo ang nanatili nung siya ay nagkatawang tao? Ano po? Yung kanyang espiritu. Kasi ang Diyos po espiritu na po siya. Kaya nung nagkatawang tao, pumasok kay Maria, ay ang baby po, naging tao, ang baby po, yung kanyang katawan at kaluluwa. Nagkaroon po si Kristo ng kaluluwa at katawan. Pero kanyang espiritu na po ng Diyos yun. Diyos na po yun. Kaya lang, yung kanyang espiritu, hindi makakilos dahil baby, yung kaluluwa. Naintindihan niya po. Hindi ma-reveal ng espiritu niya sa kaluluwa na pagkakatawang tao ni Kristo, yung kanyang tunay na kalagayan. So, kailangan hintayin ng Espiritu ni Kristo na lumago yung kanyang kaluluwa at katawan bilang bata, lumago, at yung kanyang kaluluwa magkaroon ng isip. Kasi yung kaluluwa ni Kristo, nung baby po yan. Hindi po yan yung maliwanag na yung pag-iisip niya, nakapagsasalita. Hindi po, baby pa rin po ang isip niya. Ang intact lang po yung Espiritu. Kaya nga po, Diyos ng katawang tao. Ano po ang pagiging Diyos ni Kristo nung nagkatawang tao siya? Ano po ang Diyos sa kanya ron? Yung kanyang Espiritu. Yung kanyang kaluluwa at katawang tao po yun. Kaya nga nagkatawang tao. Wala naman po tao na Diyos di ba? Pag sabing Diyos, Espiritu, eternal po yan. Kaya sabi ni Peter, 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire sincere milk of the word that you may grow. Diba? So ano po yung lalago sa atin? Kailangan natin ng sincere milk. Ano po yung milk na yun? Ito po yung salita ng Diyos. The milk of the word of God. Para lumago po, anong po yung lalago? Yung ating kaluluwa at katawan. Okay? Ngayon, sa Tagalog po, sa Tagalog, may dagdag po yan, magsilago kayo sa kailay ligtas. Hindi po kasali yun sa King James. Kaya mag-ingat po tayo sa translation ng Tagalog. May mga binago po yan na NIV. Kaya po yung NIV, hindi ko naman sinisiraan, pero ang tawag po natin dyan, not so inspired Bible. Not inspired version. Tsaka ko na lang po ituturo sa inyo, ano po yung mali sa NIV. So, ligtas na po tayo. Ang kailangan po lumago sa atin yung ating kaluluwa at katawan. So, si Kristo, intact po yung kanyang espiritu. Ang lalago po sa kanya yung kanyang
kaluluwa at katawan. Nung baby po si Kristo, alam na po ba niya anak siya ng Diyos? Ang alam niya, baby siya. Di ba? Wala pa, hindi po kaya i-absorb eh. Yung kaalaman ng kanyang human brain, ng kanyang soul. Hindi po kaya pa. Ha? So, kailangan po, sabi po Ephesians 4:15, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga bagay si Kristo. So, kailangan po tayong lumago sa kaalaman kay Kristo, tungkol kay Kristo. So, si Kristo, kailangan po lumago rin. Bilang bata, baby, lumago po yung kanyang kaluluwa at katawan. Kaya si Kristo nung baby po, hindi pa niya alam na anak siya ng Diyos. Yung Espiritu alam. Kaya nung baby, hindi pa niya alam eh. Hindi pa nga marunong magbasa, hindi pa. Diba? Dumaan po si Kristo sa ganung proseso, mga kapatid, bilang bata. Pangatlo, panghuli, ito pa yung proseso ng paglago sa kaalaman sa ating Panginoong Yeshua o Yesu Kristo bilang anak ng Diyos. Hanggang sa dumating po siya sa punto na alam na niya, na tinuruan na po siya, na-reveal na po ng Espiritu niya, sino ba yung Espiritu ni Kristo, yung pagiging Diyos niya, anak ng Diyos, sa kanyang kaluluwa na nalaman na po niya, at dahil dito, kumilos na po siya bilang anak ng Diyos. Kailan po na-reveal yun, nangyari, nabuo, na kumpleto? Ito po ay sa Luke 2, 41, 43, and 46. Dito lang po tayo magtatapos. At nagsiparoon ng taon-taon ng kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. Yearly, pupunta po sila from Nazareth to Jerusalem. At nang siya'y ilang taon po? At nang siya'y may 12 taon, 12 years old na, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. At nang kanilang naganap na ang mga araw, ay sa pabalik nila, ay naiwan ang bata na po 12 years old na. Magti-teenager, 12 years old. Naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Pasaway ba si Jesus? Naiwan na. Pasaway yung bata, naiwan, di sumabay. Bakit po? Kasi pagka umuwi sila, ano po yan, buong lahi kamag-anak. Kaya malaki na, sumasabay po siya sa kanyang mga pinsan. Akala nila, nandun kasama doon sa mga pinsan. Hindi po nila alam na iwan. At nangyari na ang nakaraan ng 3 araw ay natagpuan nila. Nasaan po ba si Jesus? Nung bata, 12 years old, nasa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro po ng Israel, mga professor ng kautusan, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya ay nakakarinig ay nagsipang nagilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot tungkol sa Diyos, sa lahat ng bagay. Bakit po? Kasi po, ito pong 12 years old, namulat na po si Jesus, nalaman na po ng kanyang kaluluwa at katawan na siya ay hindi pangkaraniwang tao, na siya ay anak ng Diyos. Ang kanyang espiritu ay eternal. Galing siya sa Ama, nagkatawang tao siya. Sino po nagturo sa kanya? Ang espiritu niya. Tinuruan po siya, nireveal po ng kanyang espiritu. Saan po nanggaling yung kaalaman na niya? Hindi naman galing sa turo ng mga iba. Sino po nagturo sa kanya? Ang Holy Spirit at ang kanyang espiritu, minulat po sa kanya. So, yung espiritu ni Kristo na anak ng Diyos, nag-align na po sa kanyang kaluluwa at katawan. Nag-align. Malain na po, nagpantay. Anong edad? 12 years. Ha? At nang siya'y makakita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo ito sa amin?" Ang ganyan. Parang pasaway si Kristo. Pero pasaway ba si Kristo? Narito ang inyong ama at ako na'y nahanap kang may hapis. Andiyan pa po, buhay pa po si Jose, hindi pa po patay ng 12 years old. At sabi ni Kristo, at sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di baga talas-tas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" Dali. Ang bahay ng ama mo, Nazaret eh. Ano yung sinasabi mo? Bahay ng aking ama. Nasaan ba si Kristo? Nasa templo. At ang templo ay bahay ng Diyos. Diba? Doon nila sinasamba. So, anong instinct kagad ni Jesus bilang anak ng Diyos? Lumapit sa bahay ng kanyang ama. Dito sa lupa, ang bahay ng ama ay yung simbahan, yung templo.
Pero hindi nila naunawaan ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Dahil namulat na po si Jesus at age of 12, nag-alay na po yung kanyang kaluluwa at katawan. Nalaman na po niya sa magitan ng kanyang espiritu na na-reveal na po dahil sa age na 12 ay ito na po yung age na pwede na ang bata mag-isip, mag-desisyon. Kaya sa akin palagay, ito yung age na 12 na wala na pong age of innocence ng bata. May mali siya na po yan sa edad na 12. Okay po? Naintindihan po yan. Kaya dapat po ang bata, age of 12, nasishare na po ng gospel. Kasi, pag namatay po yan, may pananagutan na po yan, puta na po yan sa impyerno. Wala na po yan sa age of innocence. Pag nasa age of innocence pa ang bata, protektado pa yan ng Diyos. Covered pa yan ng grace ng ating Panginoon. Naintindihan po ninyo. At lumusong siya kasama nila at napasa Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang pusong lahat ng mga bagay ng mga panlang to at lumaki si Jesus sa karunungan, sa pangatawan, sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Hanggang sa dumating yung oras na kaya na ng katawan niya, oras na para tubusin niya ang sa katawan mamatay sa krus. At naturuan niya na yung kanyang mga alagad para ipagpatuloy yung pagdidisipulo sa lahat ng mga tao. Sa ating pagtatapos, 2 Peter 3:18, dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala kanina sa ating Panginoon at takapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa kahit pinanalangin. Aming Ama, salamat po sapagkat kami ay niloob mo na maging kalarawan ng iyong buktong anak na aming Panginoon Jesucristo. Salamat po kami na born again na. Subalit ang aming kaluluwa at katawan ay hindi pa po lubos na kumaayon sa larawan ng aming Panginoon Jesucristo. Hayaan mo po na kami magpatuloy sa pag-aaral hanggang sa panahon, Panginoon, na kami ay lumago sa aming pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo ay po sa iyong biyaya. At ang aming kaluluwa at katawan ay umayon at sumabay sa aming bagong espiritu na ay kalarawan ni Kristo. Salamat po, Ama. Kami po'y magpatuloy maging tapat sa pagdalo sa gawain mo, lalong-lalo na po tuwing linggo, sapagkat dito po kami nag-aaral ng iyong mga salita at pakilala ka namin ng lubusan at maging kalarawan namin ng aming Panginoon sa Kristo. Hindi lamang sa aming espiritu, kundi sa aming kaluluwa at katawan. Pagpalain mo po ang lugar na ito, pagpalain mo po ang church mo at yung aming niling na mas maganda at mas malawak na lugar ay inaangkin na po namin sa oras na ito. Na iyong pagkakaloob, aming Ama. Sapagkat ito'y aming hiniling at dinalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Palapakan po natin kay Jesus. Nanayahan ko pong lahat na tumayo. Ulitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom
ng Panginoong Jesucristo at ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu ay sumaatin nawang lahat. Ang lahat po ay magsabi ng ay panalangin po natin saglit ang ating pagkain. Lord, we thank you po sa natapos namin gawin ngayong umagang to. Naway tumanim po ang mga salita mo, Lord, sa aming mga puso at isipan. At naway ikaw po ang magpuri, magpala sa amin, Lord God. At patuloy ka namin papurihan, Lord God. At ang biyayang kaloob mo ngayong tanghaling ito ay maging nutrition sa aming katawan, Lord God. At hinihiling po namin na ihatid mo po kami ng ligtas at payapa sa aming mga tahanan. Tinatas at ninatirangin po namin lahat ng ito sa matamis po pangalan tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen.